and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Panginoon, kami ay nagagalak na Ikaw ay pasalamatan at sambahin sa umagang ito. Salamat sa panibagong araw na muli ay punong-puno kami ng pag-asa at pag-ibig sa aming mga buhay. Lumipas na naman ang isang linggong may mga naranasang kamalian, kasalanan at mga sitwasyong humamon sa aming mga pananampalataya. Kaya't sa umagang ito, idinudulog po namin ang aming mga sarili upang humingi ng karunungan, kalakasan at pagpapatawad na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bagaman ang bawat isa ay nasa bawat tahanan at sumasamba sa iyo, patuloy na ikaw ang maranasan namin at naniniwala kaming pagtatagumpayin mo kami sa aming pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Lahat ng papuri sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Diyos tinggin ang daing, iligtas mo ngayon, ilayo sa sala, linisin puso namin, Jesus na Panginoon, kami pagpalain, O Jesus, yung dinggin sa iyo'y mapiling. Amen.
Napakaganda at kahanga-hanga sa ating pangmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Katulad din ito'y hamog sa umaga, sa bundok ng Hermon. Hamog na dumilig sa dakong maburol, na bundok ng Sion. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh ang pangakong buhay na mananatili sa habang panahon. Suliranin man ay dumating, Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Ang pagbasa po sa banal na kasulatan ay matatagpuan sa Gawa chapter 4 verse 32 to 35. Ganito po ang sinasabi. Nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya at di tinuturing ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat, ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapakatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At binuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Pinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Para po sa pagbasa sa ikalawang tipan na matatagpuan sa unang Juan, Kabanata 1, talatang 1 hanggang 10. At ito po ang ating matutunghayan. Ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ipinapahayag namin sa inyo ang tungkol sa Kanya na mula pa sa simula ay nariyan na. Narinig namin siya, nakita't napagmasdan ng sarili naming mga mata at nahawakan pa namin siya. Siya ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya na pinagmumulan ng buhay na walang hanggan ay nahayag at aming nakita. Pinapatotohanan at ipinapahayag namin siya sa inyo na sa simula't simula pa ay kasama na ng Ama. At nagpakita sa amin. Ipinapahayag namin sa inyo ang nakita at narinig namin upang maging kaisa namin kayo sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ito upang malubos ang aming kagalakan. Ang pamumuhay sa liwanag. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating may pakikiisa tayo sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ng ayon sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag at tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na Kanyang Anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating mga sarili at wala sa atin ang katotohanan. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ang Ebanghelyo ay nagsasaad ng ganito sa araw nito. Juan, Kabanatang 20, sa talatang 25 hanggang sa 31. Ganito ang ating mababasa. Kaya't
Sinabi sa kanya ng mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hanggat hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahawakan ang kanyang tagliran." Makalipas ang isang linggo, muling nagkakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala ang silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." Pinagpala tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Salita mo'y ilaw sa aming landas at tanglaw sa aming daan. Salita mo'y ilaw sa aming landas at tanglaw sa aming daan. That I am and all that I have, I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets and all my acclaim, the joy and the pain
I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. That I am, that I have, I lay them down before you, oh Lord. And all my regrets, and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. And all of my hopes, and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my, Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Muli po, ang mensahe ng buhay sa araw na ito ay sama-sama nating pagbulay-bulayan na kung paano po ay nasa ikalawang linggo po tayo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sinelebrate nga po yan noong isang linggo na wala pa rin tayong physical sapagkat kasalukuyang naka-quarantine ang inyong pastor at si kasama ko ang aking bayaw si Pastor Joey. Kaya patuloy po tayong manalangin. Tayo po yung sumaglit na manalangin para sa mensahe. O aming Panginoon at Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa iyong pagpapala at patuloy mong binigyan ang iyong abang lingkod ng kalakasan na bagamat sa ikatlong linggo na ito, Diyos, mula ng March 28 ay
isang bagay po, Panginoon, na hindi makakalimutan ng Nazareth UMC at ng iyong mga lingkod, ang pagkakaroon ng karamdaman. At ito po, Panginoon, ay amin pong dinudulog sa iyo, at ang mensahe ng buhay ay nawa ay ipaunawa niyo po sa makikinig at padaluyin niyo po, Panginoon, ang mensahe sa pamagitan ng iyong abang lingkod. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat na nanonood, nakikinig, at sama-sama sa pagsambay sa umagang ito. Batiin ninyo ang inyong mga katabi ng maligayang araw ng pagsamba. Ang katagumpayan ng pagsamba natin ay mula sa ating mga desire na makasamba kahit sa anumang kaparaanan. Kaya purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito na kasama ng ating mga pagbati. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa inyong lingkod habang naka-quarantine, at gayon din sa mga sumuporta sa ating mga nakasama noong March 28 na na-quarantine din. Kaya nakisama po ang ating pong mga miyembro, at yung hindi naman nakasimba ay pasalamat din sapagkat kayo po ang naging messenger sa mga nakaraang mga gawain natin. Kaya happy birthday sa lahat po ng mga sumapit sa kaarawan at sasapit pa rin sa kanilang kaarawan. At maraming salamat sa ating mga messenger o naging sugo para sa atin pong kapatid na Willie, na dahil lang yung pastora hindi pwedeng lumabas, kaya sila kapatid na Jennifer, kapatid na volunteer worker na si Teacher Janet, at ang ating kapatid na Wilfred, ay sila po ang sugo na sila po ang nanalangin at nakiramay sa ating pong kapatid na Ella at sa kanyang mga anak. Gayon din sa ating mga kapatid na Gloria Munoz, na kapatid ng ating kapatid na Willie. Yan. Sa kanyang pagpanaw ay nakipag-ugnayan po ang kapatid na Gloria at ang iyong abalingkod para maidaos ang service. Kaya marami ding salamat sa kapatid na Hiner, sa kapatid pa rin ng ating yumaong Willie. Kaya sa lahat po na nakiramay, sa lahat po ng dumalo at nakiisang damdamin sa pakikiramay sa Family Antalan. Yan. Maraming pong salamat, at ang pagpapala ng Panginoon ay sumagana, patuloy na sumagana sa inyo at sa lahat na nakiramay. Maraming salamat po, at purihin natin ang Panginoon sa iba't ibang pangyayari sa ating buhay. Ang Panginoon lamang ang siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Maraming salamat sa inyong pagtugon, pagtulong at pananalangin. Ang title po ng mensahe ngayong umaga ay pinamagatan ko pong ang iglesia, o ang iglesyang nagkakaisa sa gitna ng kagubatan. Una, ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Maraming mga pumupunta sa kabundukan at sila'y mahilig sa adventure para masihan ang kanilang paglalakbay. Marami silang mga iba't ibang mga ginagawa at iba't ibang mga pakulo para sa kanilang kasiyahan. Sa ating buhay mananampalataya naman, marami ring
pakulo ang mga church para magkaroon sila ng panghikayat sa kapwa. Ngunit sa gitna ng kagubatan, ang mga tao ay may kanya-kanyang mga kahinaan, may kanya-kanyang mga kalakasan, may kanya-kanyang mga ugali, katulad ng mga alagad. At sa ganitong sitwasyon, katulad ng ating church, ang ating United Methodist Church na ating kinabibilangan, una po ay ilagay natin ang ating mga sarili. Unang puntos po natin ay pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Una ay tayo yung mga tinawag sa iba't ibang mga sitwasyon. Tinawag ang iba dahil sa napakalaking problema. Wala silang tatakbuhan kundi ang Panginoon. Tinawag ang iba sa karamdaman. Tinawag ang iba dahil sa kagalakan. Meron po tayong mga kasabihan na naririnig na kapag mangangako ka sa Panginoon, huwag yung masaya, kundi yung nasa tamang kaisipan. Lumalagay na kapag mas tama daw po ang kaisipan ng sumasampalataya sa Panginoon, kapag nasa panahon ng problema, nasa panahon ng panganib. Kasi pag masaya nga naman, parang mababaw kapag nanampalataya ang isang tao dahil sa kagalakan lang, kasiyahan. Pero kapag ikaw ay talagang tinawag ng Panginoon, kahit sa gitna ng kahirapan, kahit sa gitna ng problema, kahit sa gitna ng pagkakaroon ng karamdaman, kapag tinawag ka ng Panginoon, tutugon at tutugon ka. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi natin, sino mang katabi natin ay ganon ka ba? Ayan. Ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba ay sa pamagitan ng pagkakaisa sa Espiritu, nagpapagamit sa iba't ibang kahinaan. Kung saan tayo mahina, doon tayo pinalalakas ng Panginoon. Amen. At paggamit sa ating mga autoridad o mga kapangyarihan, hindi naman yung kapangyarihan, ibig sabihin, pagiging ama, ayan, may power ka niyan. Pagiging panganay, pagiging nanay, o kapatid na may impluwensya. Yan, yun ang authority ng bawat tao. Ngayon, sa autoridad ay nagagamit natin upang makahayo at magamit natin ito para sa Panginoon. At yung ating mga tinatangkilik. Tayo po ay nagkakawang gawa. Naghahandog dahil tayo ay tinawag upang humayo katulad ng mga alagad, nagmamalakaya ng mga isda, pero pinagmalakaya ng mga tao. Tayong mga Kristiyano ay ganon dapat na mamalakaya ng mga tao. Kamag-anak, kapatid, at kapitbahay. Kahit nga yung kagalit mo, dapat ito ay mahikayat mo. Yan. Siyempre, pag hinikayat mo, pinatawad mo yun. Kahit kaaway mo, kahit kinaaway ka,
pinatawad mo na. Ano? Yan, yung kawang gawa at paghahandog, natural yan sa UMC sapagkat ito ay kasama sa ating ika-24 na artikulo ng ating pananampalataya. Ang pagbabahagi ng ating mga tinatangkilik o ari-arian. Hindi naman lahat sapagkat tayo ay nilalagay natin sa ayos yung ating mga pagbibigay, pagkakawang gawa. Yan, ganun po, dapat po nating tandaan yan. Kaya kapag alam mong may pagawain, siyempre magsisikap kang makapaghandog para sa pagawain. Yun po ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba-iba. Pangalawa, ang ating iglesia o UMC sa harap ng mga asong gubat. Bakit po asong gubat? Kasi sa gitna nga tayo ng kagubatan, ang ating iglesia, parang andon. Sa totoo lang, ang mga asong gubat ay ang ating mga ikangay mga sumusupla sa atin bilang mananampalataya at maaring dahil ikaw ay kakilala nila na dating ganun, dating ganyan, ayaw nilang maniwala kaya susuplahin ka sa iyong ginagawa. Kaya tayo po ay nasa gitna ng mga asong gubat na anytime pwede kang sakmalin, pwede kang kagatin sa iba't ibang mga kaparaanan. Kaya kapag ikaw ay talagang mananampalataya, talaga mo ang iyong sarili na laging may panganib. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, walang panganib. Dahil ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng pagliligtas. Yan. Kaya pakatandaan natin mga magulang, mga kapatid, yan po ay dapat nating makita sa ating pong buhay. At purihin natin ang Panginoon na sa atin pong mga bagay na dumarating sa atin, kasi po yung pagkakalob naman natin ay dapat nating ilagay sa lugar upang sa ganitong pagkakataon ay maging maayos yung ating pong buhay at maging maayos yung ating binibigyan. Amen po ba? Amen. Ang pangatlo po ay iglesia o iglesyang itinatag sa gitna ng pandemya. Yan. Alam niyo po, hindi naman po yung pandemya ang virus ang napakapanganib sa ating buhay. Matagal ng pandemya po yung pagkakasala, kakulangan, kahinaan ng mga Kristiyano. Bakit? Kasi yung nararanasan nating pandemic na ito lilipas ito Pero ang napakatagal ng pandemic na ating tinatahak, nasa gitna tayo ng pandemya, katulad nga ng tayo ay nasa gitna ng kagubatan. Anytime, pwede tayong sakmalin ng mga asong gubat. Sa naranasan natin sa ating bansa, ang hindi matapos-tapos na kasalanan sa pamamagitan ng korupsyon. Iba't ibang mga anyo ang pagiging korap.
maaring nagagawa natin ito o nagiging kultura na ng ating bansa. May mga red tape o may under the table na tinatawag. Kaya yung mga partido ay talagang nagiging sanhi ng mga korupsyon. Kapag hindi ka kapartido, wala kang kaparte. At kapag ikaw kapartido, dapat sila ay may kaparte. Mga ganun po ba? Kaya ang ating church, ang ating iglesia ay tunay na nasa gitna ng kagubatan. Anytime pwedeng may mangyari. At hindi tayo makakaiwas. Katulad ng kalikasan ng bagyo, katulad ng kalikasan ng pagbaha, yan po ay dumarating sa mga panahon ng maraming bagyo sa ating mga buhay. Ang ating iglesia sa gitna ng mga paghihirap, hindi na sa ilang nadakot tayo nakatuon, sapagkat ito ay nabasa na natin, naranasan na ng mga Israelita. Kaya hindi sa ilang nadako lamang, kundi sa lugar ng kaibang mga sitwasyon at panganib sa ating mga buhay. Pero kapag tayo po ay handang mag-alay ng buhay dahil sa ating church, sa ating pananampalataya, bakit mo iiwan ang kinagisnan mong pananampalataya na nagturo sa iyo ng pundasyon ng inyong pananampalataya? Handang mag-alay ng buong buhay, hindi lamang kapag gusto. Handang mag-alay ang iglesyang itinatag sa gitna ng kagubatan ay nakahandang manalangin sa ating Panginoon, sapagkat ang panalangin ay kaluluwa dapat ng lahat ng mga mananampalataya. Kaluluwa ng iglesia ang pananalangin. Kaya purihin natin ang Panginoon. Siya ang modelo ng isang mapanalanginin na sumusunod sa Diyos Ama. Sa bawat kanyang pupuntahan, sa bawat magaganap, magpapagaling, dumadako sa bundok upang manalangin kasama ng kalikasan. At itong tandaan natin, mga kapatid, yung palang iglesia na nasa gitna ng kagubatan, katulad ni Jesus, nananalangin sa gitna ng hardin o sa gitna ng bundok ng ulibo, sa gitna ng kagubatan. Alam na natin na kapag sa kagubatan, mapanganib. Pero ang nagtitiwala sa Diyos, tulad ni Jesus, ay merong proteksyon sa Diyos Ama. Kaya sa katatagan ng ating iglesia, sa gitna ng kagubatan, meaning na ang bawat mananampalataya ay nananatili ang kanyang pundasyon sa pananampalataya, hindi iiwan ang kanyang iglesia
sa anumang di magagandang nagaganap sa loob ng kinaanibang iglesia. Hindi aalis, kundi umuunawa. Hindi uunawain. Umiintindi, hindi nagpapaintindi. Hindi iiwan ang iglesia sa gitna ng problema, kundi may matinding pagmamahal sa kapwa at sa iglesia. Inuunawa ang kapatid na nagkakasala, nagkukulang, at sa kanyang kahinaan. Sapagkat alam niya at dapat nating itanim sa ating isipan ng iglesia sa gitna ng kagubatan o sa ilang nananatiling matatag, matibay ang pananampalataya sa gitna ng pandemya kinakaharap. At ito ang pandemyang matagal na, ang kasalanan na laging umuungal katulad ng isang leon. Kaya ang isang tunay na matatag na nanatili sa church na nagbigay sa kanya ng unawa, ng pananampalataya, ng kagalakan sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng panganib, sa gitna ng kahirapan. Kaya purihin natin ang Panginoon, mga magulang, mga kapatid. Sabihin natin sa ating mga kapwa, ang iglesia sa gitna ng kagubatan, matatag, matibay, sapagkat itinatag ng ating Panginoon dito sa ating mga puso. Purihin ang Panginoon. Amen.
Tayo po yung mga magsipanalangin. Mapagpalang Diyos sa aming Panginoon na si Jesucristo na nag-alay ng buhay. Kami po'y nananalangin sa iyong harapan na sa gitna ng iba't ibang uri at masalimuot na problema na kinakaharap ng bansang Pilipinas. Partikular, Panginoon, kinakaharap ng mga iglesia sa iba't ibang mga problema, sa iba't ibang mga bagay na nagaganap na hindi maubos o hindi maintindihang sitwasyon kung bakit nagaganap ang ganitong mga pangyayari. O Diyos, naniniwala kami na Ikaw ay may mga layunin sa iyong pahintulot sa iba't ibang mga nagaganap na ito. O Diyos, sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga ipinagkaloob mo, Panginoon, at mga tinawag mo, ang iyong mga anak, ang mga Kristiyano, ang mga pastor, ang mga namamahala sa pamahalaan, mula sa presidente, senador, congressman, governor, mayor, konsehal, at mga kapitan ng barangay. O Diyos, patuloy mo silang ilid sa mainam na pagtahak at pag-manage ng kanilang mga nasasakupan. Gayon din kami, Panginoon, ng mga pastor ay maging matatag sa pananampalataya, malaging mahinahon sa kanilang mga pagpapasya at mga bagay na dumarating sa bawat isa na hindi rin inaasahan. Sa bawat iglesia ay dumarating ang mga problema. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siya mong ililigtas. Kaya akin pong dinadalangin ang mga pastor na humihiwalay at nagtatayo ng kanilang mga church, ay akin pong dinadalangin na paglinawin niyo po ang kanilang mga isipan na ang katatagan ng isang mananampalataya ay nananatili sa church na may problema. Kaya't walang perpektong church na mapupuntahan ang sinuman. Kaya sa bawat miyembro ng aming church ay maging inspirasyon nawa ang mensahe ng buhay na aming pong pinagsalusaluhan na ang aming iglesia ay nasa gitna ng kagubatan. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming patatagin sa aming pananampalataya at sa iba-iba namin ng aming mga kaisipan ay nagkakaisa kami gumagawa para magpatuloy ang iyong pagtawag sa amin. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. At ngayon, tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang biyaya, ang kanyang kapangyarihan ay manatili sa bawat puso at sa bawat buong pagkatao ng isang mananampalataya. Kaya ang iyong bendisyon ay aming tatanggapin at kanilang bibigyang pansin na sa paghayo sa bawat tahanan,
sa bawat church ay taglayin nila ang kapangyarihan ng mapagpagaling na panalangin. Ang lahat ng kanilang mga pupuntahan, ipapanalangin, lahat ng kanilang lugar na kanilang magiging misyon sa pamagitan ng iyong pagpapala. O aming Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalawalatian ay mapa bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the power. Come on, everyone, underneath my feet. Sing it again. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, help me, Lord, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet.